Tawag contacted. sa akin si Pangulong Duterte. Yan. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw nasabihin sa inyong lahat na Importante, siya Ako naman, hindi rin kaila sa inyo. Nakatulong naman tayo kay Bentot. O ngayon, Si kung RB. tumisa sa liig ni Bentot, wala na akong magagawa doon. Ayoko maningil ng ano eh. Ay nasa kanya na yun. We move on. unang-una, sobrang laki ng leeg niya. Francisco. Naiipit na yung boses. Francisco, tato. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Uy, shoutout natin lahat. Mega love shoutout sa lahat ng viewers ng Joe Malone TV. At maraming salamat po sa inyo. Nasa abroad man kayo, dito lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, hapon o gabi. Sa inyo lahat, kung ano man yung mga panahon dyan sa inyo, kayo na po ang bahala mag-adjust. Maraming salamat sa pagsuporta. Isang like and share sa mga video natin. Paki-subscribe na rin ang channel natin, Joe Malone TV. Paki-double check, baka hindi pa kayo nakasubscribe. Or baka hindi pa nakaklik yung bell icon, katabi ng subscribe icon. Pagka-click ng bell icon, pakilagay sa all para lagi kayong updated. Araw-araw tayo nag-upload 2 hanggang 3 video dahil hindi matatapos itong issue ng bayan na kailangan natin unawain, intindihin at pag-usapan. O, shoutout natin yung mga members natin, si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Franklin Foro, Glorna Tovera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Maus Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat. Pa-shoutout dito sa mga albay na nanonood sa atin. Thank you so much sa pag-suporta nyo sa atin. At tatalakayan natin ngayon yung kay Isko Moreno, pati na rin kay VP Sara. Grabe. Paki-subscribe nga pala mga kayo na When Tito Talks. Iwan nyo muna to. Paki-subscribe When Tito Talks para sa mga usapang anything under the sun. Pati na rin yung mga may hilig sa food dyan, pagkain, street food, pares, Anli. Tito Jom, Tito ng ina nyo, paki-subscribe na lang ha. Maraming salamat. Pero bago yan, syempre, kantahan muna tayo ha. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmasya, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Bago tayo pumunta, maganda itong pag-uusapan natin. Alam nyo naman, dyan ako rehistrado sa Maynila. At matagal na ako sa Maynila. 45 years na ako nasa Maynila. 1980 kasi ako dyan, nasa Tondo na ako. Kaya alam ko ang istorya ng Maynila. Kahit nakapikit, alam na alam ko. Ilang mayor na yung nadaanan ko. Isang termino kay Alfredo Lim, 3 years, isang termino. 3 termino kay Lito Atienza, 9 years. Bumalik ulit si Alfredo Lim, 3 years ulit, isang termino. Tapos si Erap, 2 termino. Tapos si Yorme Isko Moreno,
isang termino, tapos si Hanel Lacuna na incumbent ngayon. So in short, nadaanan ko na yung worst ng Maynila. Yung ganda ng Maynila noon. Noon, ganda ng Maynila. Kasi ano eh, mamalinis pa ang Maynila noon eh. I mean, yung, di ba, pag binalikan natin yung mga bandang 1980s na mga lugar, di ba, wala pa masyado mga establishmento, wala pa masyado mga, hindi, konti pa lang yung mga sasakyan. Naabutan ko na yun. 150 pa lang. Ang naabutan ko pamasahe sa Tondo, 150. Yan, kasi tanda ko, 3 piso kami dalawa ni Kuya, nung kapatid ko eh. O pagka pumabiyahe kami. So 150 yung naabutan ko. O hindi ko alam kung ano yung naabutan nyo, paki-comment siya. So in short, alam ko ang istorya ng Divisoria, alam ko ang istorya ng Maynila, alam ko ang istorya ng Tondo. Diyan ako nag-sidecar sa Divisoria. Pumasada rin ako dyan. Ngayon, hindi ko na alam kung magkano ang boundary ng... Ay, hindi, 40. Ang naabutan ko ang boundary ng sasakyan tuloy. Boundary ng sidecar ko noon, 40. 60 pagka may sounds pala. Yun. Yung may, alam niya, yung may mga patugtog. Yun. Alam ko, hindi ako nagkamali, hindi ako nagsisi na sinuportahan ko si Isko. Kasi siya lang naman talaga, in fairness naman sa lahat ng naging mayor. Pasensya na ha, doon sa mga buhay pa, o doon pa sa mga mayor, pasensya na kayo. Pero kasi si Isko Moreno lang talaga yung nakapagpabago. Ang sabi nga ni Karen Davila, kung di ako nagkakamali, ang word na ginamit ni Karen Davila nung in-interview niya si Isko Moreno, drastic change ang ginawa ni Yorme Isko Moreno sa Divisoria, from dugyot, from maraming tao, maraming vendors hanggang sa lumawag. Okay? Alam ko story niyan. No question. Walang duda. Alam ko. Tapos, tanda-tanda nyo, nag-abot pa kasi si Yorme Isko Moreno saka si Tatay Digong. 2016 nanalo si Tatay Digong. 2019 nanalo si Yorme Isko Moreno. So 2022 yung termino ng tapos ng termino ni Tatay Digong. So nag-aabot pa sila. Ang ganda ng Maynila noon nung si Yorme Isko Moreno ang humawak. Bakit? Kasi 'di ba, nauna si Tatay Digong, war on drugs. Pak, kumilos lahat ng mga kapulisan, 'di ba? O hanggang sa dumating yung 2019 nanalo si Isko Moreno, si Yorme Isko Moreno, inimplement din niya yung kagandahan, kaayusan na Maynila kaagad-agad pagkaupo. Actually, hindi pa nga siya umuupo, may kumikilos na eh, 'di ba? Kumilos na lahat. Nasabayan pa ni Yorme Isko Moreno, kaya gumanda ang Maynila. In fairness sa Maynila, lalong-lalo na nung tandem ni Tatay Digong sa si Yorme Isko Moreno, ang ganda. Kung matatandaan nyo, di ba, bumilib pa nga si Tatay Digong kay Yorme Isko Moreno, di ba, yung in-interview siya nung may sinabi yung broadcaster, yung journalist na ang bango ng anong masasabi ni Tatay Digong doon sa kay Yorme Isko Moreno, kasi ang bango ng pangalan ni Yorme Isko Moreno. Kasi talaga naman, in fairness naman kay Yorme Isko Moreno, nagtrabaho siya. Tapos, hindi ko masasabing pakitang tao, hindi, nagtrabaho siya. Nagtrabaho siya sa loob ng buong 3 taon. Piliin mo, lumalabas siya na madaling araw. Sige nga, sinong politiko ang lumalabas sa madaling araw para i-check yung kapaligiran niya? Oy, huwag niyong anuhin to Si Tatay Digong, di ba, nagta-taxi driver yan. O, di ba, nagro-ronda yan. O, ganun na ganun din si Yorme Isko Moreno kahit madaling araw. Panoorin natin yung konting talumpati o speech ni Yorme Isko Moreno bago tayo pumunta kay VP Sara. Marami ako ikukwento sa inyo eh. Marami. Ang kahapon, nga pala, kahapon, di ba, ang kahapon ng date, April 24. 25 ngayon eh, malamang, di ba? April 24, ando siya sa District 2. Ang congressman dyan, si CRB, yung Valeriano, yon. Tapos ngayon, April 25, nasa District 3 naman, si Isko Moreno, ando din doon si VP Inday Sara. District 3, ang kilala naman natin na congressman dyan, walang iba, kundi si Chihuahua. O, tapos bukas, alam ko, District 6 naman. O, sino yung congressman sa District 6 sa Maynila? Penny Abante. Alright. Coincidence. Panorin natin. Ating congressman. Total, ako naman. Hindi rin kaila sa inyo. Nakatulong naman tayo kay Bentot. O ngayon, CRB. kung sa lig ni Bentot, wala na akong magagawa doon. Ayoko maningil ng eh. Nasa kanya na yun. We move on. Tama, mali? Tama! Tay, pwede ba?
ibalik natin si Carlo Lopez Yan. bilang congressman. At ang aking vice mayor, may asim pa. Mukha lang siya 19. Naintindihan nyo na yun. Taco-reds na po yan. Eh siya po ay graduate ng political science. So she knows the job, how the government works. At siya ay graduate ng Lasal. Yes! Sosyal! Daig siya namin ni Awi. Kaming dalawa ni Awi, isa ka ni Robiong. O kami, graduate ng Ateneo. Ateneo de Tondo. Parang ayaw maniwala. You want to prove it? My English is good. But I need cash. Ateneo nga kami. Ateneo de Tondo. O shout out sa mga graduate ng public school dyan. Team Joyce parang mafia. Real talk lang tumangin. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Totoo kay Lola. Yo Lola. Wala kung alam mo lang. I love you. Oh, Nay, Tay, magaling na presiding officer ang kanyang ama. Aral siya sa kanyang ama. I think she will be a good vice mayor. Vice Mayor Chi Atienza. Maraming senador. Tama, mali. Yan. 12 po botohan. Tama, mali. Tama ba? Ang liit-liit ng lugar natin. Binigyan tayo ng oras dito. Siguro, hindi naman masama kung kayo may napupusuan na sa 12. Pwede ba isingit natin Attorney Jimmy Bundok? Oh, di 11 na lang. Tama, mali? Oh, ito naman, ang ating number 39. Dinadayo si Isko, no? Yan, Amy. Dinadayo si Isko, no? Ganon yung karisma ni Isko. Bili mo Jimmy Bondok, Senator Amy, pumupunta. Ang lit-lit ng tundo. I mean, ang lit-lit ng stage nila, oh. Tingnan mo, ang init, di ba? Open yan eh. Walang hindi naman cover dyan. Pero tingnan mo, dinadayo ang tundo ng mga sikat ng mga senador dahil kay Isko Moreno. Tapos ngayon naman si BP Inday Sara. Grabe. Pero sa totoo lang, natutuwa ako ha. Ako masaya ako para sa inyo. Bakit? Puntahan tayo ng mga kilalang tao rito. Di ba? Looban pa to. Di ba? So muli, Nay, Tay, your Miss Choice tayo straight? Yes! Promise? Promise! Aasa ko? Yes! Promise? Promise! O Nay, Tay, maraming salamat dahil nandito na ang ating bisita. Yan. Ako'y magpapaalam na. Muli, maraming salamat sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manilo! God first at ating salubungin ng mainit na palakpak at sigawan. Vice President Sara Duterte! Maraming salamat po, Yorme, at muli po, salubungin po natin ang isang malakas na palakpakan, ang ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President! Grabe si Isko talaga. Lakas. Alam mo yung mga kandidato, syempre namimili din yan. Namimili din yan ng bababaan. Hindi pwede papakalan ng babae. Namimili din yan. Pinili ni VP Inday Sara, si Isko Moreno. Diba? Hindi makalakad si VP Sara kasi talagang may mga hawi boys pa. Talagang pinagkakaguluhan sa Tondo, in fairness. Ganun yung reputasyon ni VP Inday Sara. Grabe. O, iboto nyo ha. Straight Duterte plus 2. Bahala na kayo sa plus 2. Pero yung plus 2 na yun, it's either Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar, Gringo Hunasan, and Ariel Kirubin. So, bahala na kayo dyan. Respetuhan lang tayo dito. Pero wag nyo kalimutan i-straight
yung Duterte dahil yun yung mahigpit na habilin ni Tatay Digong kay BP Inday Sara na i-push ang Duterte. Okay, sa plus 2. Mag plus 2 kayo kasi baka mapunta sa iba or baka ikalamang pa ng mga kakamping, yung mga dilawan o yung mga pulahan dyan, di ba? So, imbis na mapunta sa kanila yung boto, dahil lumamang pa sila, mag plus 2 na kayo. So, it's either up to you na lang mga kayon. Kung Amy Marcos, Camille Villar, Kirubin, or Gringo Honasan. Di ba? Basta yung Duterte, kailangan makapasok. Mga minamahal ko po Ayan na. batang Maynila. Grabe. Mahal po natin BP Inday Sara. ang ating Vice-Presidente, Sara Duterte! Magkaibigan talaga si Sara sa kasi Senator Amy. In fairness magkaibigan. Saka, mga kayon, pinutol ko na to kinatkat ko na. Pero isa sa mga sinasabi ni BP Inday Sara, iba si Tatay Digong, iba si Sara Duterte. Iba si Roa Duterte, iba si Sara Duterte. At higit sa lahat, iba si Bongbong Marcos at iba rin si Senator Amy Marcos. Nagkataon lang na ang apelido ni Senator Amy Marcos. Ang middle initial naman Romualdez. So wala talaga. Wala talagang gagamitan ng apelido. Maaari na po tayong muling magsiupo, mga Alam mo, minamahal ko pong batang Maynila. Distracted. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Yan. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat na Importante siya ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Importanteng mensahe ni Tatay Digong yan Duterte. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Grabe, ang awkward talaga. Grabe. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Nahihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Napabuntong yun nga. Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am. Ano kasi ako, ma'am, na malunod gani. Malunod ako sa hangin, ma'am. Nahihilo. Hangin. Nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bongo, Mahalagang mensahe yan ni Tatay Digong. Senator J.B. Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 senador ng Duterte. Dahil kailangan marami o mataas ang boto para hindi mahabol ng dayaan. Yes. Kailangan malayo, Malaki agwat. malaki ang boto ng isang senador para hindi siya mahabol ng dagdag bawas sa dulo ng ranking. Importante yun importante. Kasi we all know naman, talaga mayroong mga dagdag bawas yan. Okay, kailangan malaki ang lamang para talagang dagdagan man nila, hindi pa rin haabot. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. Duterte talaga. Ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022. Ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago.
unity at continuity. Yes. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika at wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos. Yan. Hingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga Kay ng Tatay pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pag-ransom o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno. Walang direksyon. sa ngayon. Yun ang Kaya, keyword. andito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo balik sa Senado. Senator Amy Yes, Marcos. yes. Boboto ko to. Boto ko to, Senator Amy. So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba, check ninyo ang pangako kung natupad ba bago ninyo iboto ulit. Yan yung, ang pag-check niyan ba, parang ano, yung politiko ba, parang Track record. boyfriend yan ba? Yan. Di ba? Ang lalaki kapag nanliligaw, Yan. ibibigay isasabihin sa iyo ang lahat, bibigay sa iyo ang lahat, sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan, ano pa? Mahal na mahal kita, ano pa? Bibigay ang buwan ng araw. Hindi kita pababayaan. Ikaw lang mag-isa. 20 pesos Ha? Hindi kita papaiyakin. Yan. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinaiyak. Iniwan. Sinaktan. Ganyan. Pinaasa. Ganyan ang isipin ninyo. Pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Gusto ko tong part na to. Na hanggang ngayon, ay hindi pa naibibigay. Hindi, pero magtitinda raw silang 20 kilos na bigas. Meron na. Oh. Bumili sila ng tig 50 kilong bigas, tapos ibebenta nila 20. Para masabi lang, natupad ko yung pangako ko, ha. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo
Alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Yes. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni Nino. Na nangako ng 20 pesos sa bigas. na hindi. So, sino ang mga, alam nyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Yung congressman ninyo dito, Bentot. Si CRB. Bentong, si Bentong. Bentong, si Bentong. Bentong, Bentong, Bentong. alam nyo, kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Unang-una, sobrang laki ng leeg niya. Rosisco. Naiipit na yung boses. Rosisco. Tato. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, iba po yung mga taga district sa Juan. Uy! Tara, puntahan natin si Eddie Score! Pinakusahan niya ako ng dahil lahat, inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng mukha ng distrito ninyo, Yan. saan yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay ninyo sa congressman. Na-promote si Carlo Lopez, District 2. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Cisco. Ano niyo sa akin? Ay. Nabudol din eh. Hindi, alam ni Sarah yan. Yan lang ang sinasabi. Alam ni Sarah. Kasi talaga totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan. Yung syudad ng Maynila. Di ba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Yes. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi ang ugali natin, in-endorse ng sikat ang apelido, kinabuto ko na ito. Bibi ka nga puro na ngayon! Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo. In fairness kay Hindi VP, natutupad, okay ka na. Ang discussion niya rito umikot sa vote wisely. O kita niyo, nasaan na yung bansa natin ngayon. Nasa tangkungan na tayo. Ay, sorry, in-endorse ko din pala si BBM. Humingi ako ng patawad.
Di ba, di ba, di ba? Nabudol. Hindi ako ng patawad sa inyong lahat. Nasa ulit pa na yung Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Budol eh. Ito na, muli na tao eh. Cut na natin dito, cut na natin. Ano lang, no? Very ano lang casual. Very casual lang si VP Sara. Very mo, 'di ba? Kasi 'di ba, yung time kasi noong 2022 kasi in-endorse kasi din ni Yorme Isko Moreno si CRB, si Valeriano, ang congressman ng District 2 sa Maynila. O kumbaga, syempre, hindi naman sinisisi. So, kumbaga parang nabudol. Ganon din naman si VP Inday Sara, in-endorse din niya naman si BBM, inamin naman niya dito. So, pero nandiyan na eh, 'di ba? Nandiyan na. Eh, hindi naman natin pwede lagi i-hold back lagi yung dati, 'di ba? Ang maganda ngayon kasi yung Duterte, saka yung pinopromote ni BP Inday Sara, bili mo, bumaba pa siya sa Maynila para lang kay Isko. Si Amy naman, bumaba din sa Maynila para kay Isko. Jimmy Bondoc, bumaba rin sa Maynila para sa Isko. Kumbaga, ang nakikita ko naman dito, malinis na goal. Malinis na goal na talagang, alam mo, para sa bayan na lang talaga. Para sa bayan. Oo, syempre magkakaroon ka ng kakampi sa Senado, sa Kongreso, sa mga bawat party list. Syempre, imposible naman wala. Napaka-imposible kasi yung mga solo-solo di ba? Mas maganda, mas marami, di ba? Syempre, naman yun. Kumbaga, ang goal naman yung mga yan, syempre, umayos din ng Maynila. Pero syempre, nagkakaroon din ng kaping-kapi yan. Yun nga, alam ko minsan, naiiba ng landas yung kampi-kampi, yung dati mong kaalyado, dati mong kakampi. Pero ang kagandahan kay Yorme Isko Moreno, alam nyo kung ano, parang same din kay Duterte, kay VP Sara. Ang priority kasi nitong dalawa, pati kay Tatay Digong, isipin nyo, ang priority kasi nitong tatlo, VP Inday Sara, Tatay Digong, saka si Yorme Isko Moreno, ang priority nila, taong bayan, Manileño kay Yorme. Yun, yung constituent, yung nasasakupan nila, yun ang priority nila, na kahit itapon, itakwil na nila yung mga kapartido nila for as long na nalilihis ng landas, na dapat ang priority ay taong bayan. Kasi tayo naghalal di ba? Kay BBM, kay BP Inday Sara, tayo yung naghalal. Kay Yorme Isko Moreno, tayo rin naghalal. Ano nangyari? Di ba? Inaway niya lahat kasi naliligaw ng landas. Wala si Yorme Isko Moreno diyan kung hindi hiniling ng tao na Yorme, bumalik ka na. Kung talagang nasatisfy ng incumbent mayor yung pangangailangan o yung needs ng Maynila, bakit nila kailangan pabalikin si Yorme Isko Moreno? Ganun lang yung logic, very simple, 'di ba? Kay BP Inday Sara, kay Tatay Digong, bakit sila pa din yung mahal ng tao? Despite nasa dami ng kaso na ikinaso sa kanila. Bakit lumabas pa rin yung tao para kay VP Sara? Para kay Tatay Digong, lumabas sa kalye all over the world. Lumabas. Bakit? Kasi pagmamahal pa rin, 'di ba? Sabi ko nga kay BP Inday Sara, kay Tatay Digong, lahat ng lumabas ng tao sa kalsada nagsisisigaw ng Duterte, one common denominator is pagmamahal. Kaya sila nandiyan dyan lumabas. Same logic na rin kay Isko Moreno. Bakit siya pinabalik? 'Di ba? Magmamahal na rin. Hindi na satisfied doon sa mayor nila ngayon. Kaya pinabalik nila si Yorme Isko Moreno. Kaya andyan dyan si Yorme Isko Moreno. 'Di ba? Marami pa tayong pag-uusapan mga kayon. Marami akong i-upload. Medyo busy lang kasi ginagawa na yung studio natin. Doon, magkakaroon tayo ng tour. Doon, ipapakita ko sa inyo. Maraming live yung gagawin natin. When Tito Talks, marami rin ako i-upload dyan. Saka yung Tito Jom, Tito ng ina nyo. Pakisubscribe, please. Yan lang yung suporta nyo sa akin. Okay? Marami akong i-upload. Marami pa tayong pag-uusapan. Hindi lang ito. Promise yan. Pangako yan. Gagamitin natin yung talento natin sa pagsasalita. At marami akong surprise sa inyo. Lulubas din ako ng Maynila at meron na akong schedule doon sa PDP Laban na rally nila. Kasi malapit na May 12. Aatenan natin yan. Magla-live tayo. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV, Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. God bless po.